Kumusta pong muli? Bago ko po simulan ang ating kwento, nais ko munang magpasalamat na muli sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mabuhay po kayo. God bless. Naglalakad ako pauwi papunta sa boarding house na tinutuloyan ko. 2 taon na rin nang mapunta ako dito. Simula pa iyon ng grade 8 ako. Grade 10 na ako ngayon. At sa 2 taon na rin nakasama ko ang may-ari nitong nagpapa-boarding house na si Manang Rosa. At ang isang ka-boardmate kong si Alexa. Nasa early 30s na si Manang Rosa. At si Alexa naman ay nasa 19 na ang edad. Ako nga pala si John, 18 taong gulang. Hindi naman sa mayaman, pero may kaya kami dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko dahil sa kanilang mga trabaho. Siya nga po pala, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, kung bago ka pa lang sa channel na ito, pwede bang paki-subscribe na rin, like, share, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat. Bata, nandiyan ka na pala? Ginagabay ka yata. 9:00 na. Sunod-sunod na tanong na binungad sa akin ni Manang Rosa. Hindi na bago ang ganitong pangyayari dahil si Manang Rosa na rin ang itinuturing kong ikalawang magulang. Nanunood ng TV si Alexa at hindi man lang tumingin sa akin. Medyo suplada si Alexa dahil sa may karangyaan din ang buhay niya, pero hindi ko matatangging may maganda siyang mukha at pangangatawan bukod sa pure black niyang pormahan pati makeup. Pasensya na po Manang, may ginawa lang kasi ako eh. Matapos kong kumain ay ako na ang naghugas ng pinagkainan dahil ako ang nakatoka ngayon. Umakyat na ako sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ko para na rin matulog, at dahil sobrang pagod ko ay agad akong dinalaw ng antok. Nasaan ang pangapo mo? Boses ng isang babae mula sa likuran ko. Nagulat ako sa boses na narinig ko. Hindi ko makita kung saan ang pinanggagalingan noon kahit saan ako lumingon dahil sa mga usok na nakapaligid sa akin. Sino ka? Tanong ko sabay ng panginginig ng bibig ko, dahilan para mautal ako. Bata, gumising ka na. Isang pamilyar na naman na boses ang narinig ko. Unti-unting nawala ang mga usok sa paligid at napadilat na rin ang mga mata ko at nagising ako. Anong nangyayari sa'yo? Nakarinig ako ng mga ungol na parang may tumatakip sa bibig mo. Binabangungot ka yata. Sunod-sunod na tanong ni Manang Rosa habang nakahawak sa mga balikat ko. Bangungot nga lang siguro. Pero kaninong boses iyon? Anong klaseng panaginip ang ganun? Hindi ko na lang pinansin ang mga tanong sa isip ko. Tumayo na lang ako agad para magayak na papasok sa school. Wala Manang, salamat sa pagising. Mauuna na po ako sa ibaba. Naisagot ko na lang kay Manang. Tumango-tango na lang sa akin si Manang. Naging madalas sa mga senaryo sa panaginip ko simula noon. Minsan, sa sobrang kakaisip ko ay hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral. Umabot na hanggang batuhin ako ng eraser ng teacher ko sa isang subject. Dahil napapadalas sa pagiging tulala ko. Medyo malabo ang mga senaryo sa panaginip ko, kaya hindi ko malaman ang mukha ng babaeng iyon. Napansin ko din ang bagong boardmate namin dito na para bang kahawig niya ang babae sa panaginip ko. Hindi ko pa siya nakakausap dahil hindi ko siya matsimpuhan. Tulog na ito kapag dumating ako. At kapag umaga naman, paggising ko ay nakaalis na. Pati si Manang Rosa ay napapansin din ang mga kilos ko na nakakapanibago sa kanya. Sa sobrang pag-iisip ko, parang napagkamalan ko na yata lahat ng babaeng nakakasalubong ko. Di bali na lang.
Gabi na naman pero maaga akong nakauwi dahil wala naman na akong masyadong ginawa. Nanunood ako ng teleserye sa TV dito sa sala kasama si Alexa. Napansin kong bagong ligo at papasok sa kwarto ang bago naming boardmate. Susundan ko sana kaso hindi ko naman siya close para kausapin. Alexa, nakakausap mo ba ang bago nating ka-boardmate? Naitanong ko sa kasama ko. Hindi niya ako nilingon dahil tutok na tutok siya sa pinapanood namin. Kakalabitin ko sana nang bigla siyang sumagot. Ano ba? Hindi. Binalik niya rin ang atensyon niya sa pinapanood naming teleserye. Nakaramdam ako ng antok kaya mauuna na akong matulog sa kanya dahil si Manang ay kanina patulog. Kapag maaga akong nakauwi dito ay natutulog na agad si Manang Rosa. Sinabihan ko si Alexa na tanggalin niya ang saksak ng TV at i-off ang ilaw pero tinarayan niya lang ako. Hindi na ako bata ah. Alam ko ang ginagawa ko. At isa pa, mas matanda ako sa iyo ng 1 taon dyan. Sabi ni Alexa pero nakatingin ito sa TV. Nilingon ko siya pero hindi na ako sumagot. Itinuloy ko na lang ang paghakbang ko paakyat sa hagdan para pumasok sa kwarto ko sa 2nd floor. Agad akong dumapa sa malambot na kutsyon at dahan-dahan na pinikit ang dalawang mata ko at tuluyon na aman akong nakatulog. Nasaan na ang pangako mo? Boses ng isang babae mula sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Isang babae na hanggang ilong ko ang tangkad niya sa height ko na 5'8". Maputi siya pero medyo namumutla. Hindi ko makita ang mukha niya dahil bukod sa nakayuko ito ay nakatakip pa ang sarili niyang buhok sa mukha niya. Sino ka? Nauutal kong tanong. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya kasabay ng dahan-dahan rin na pagbuka ng bibig pero napansin kong sumusobra na ang laki nito. Nabigla ako sa nakita ko kaya napaatras ako at napaupo sa madamong lupa. Sinubukan kong tumakbo kahit wala akong makita dahil sa mga usok sa paligid ko. Kaso natapilok ako bigla na halos hindi ako makatayo sa sobrang sakit. Sino ka ba kasi? Utal-utal kong tanong nang makita ko ang body figure niya mula sa mga usok sa paligid. Lumakad siya papalapit sa akin na sinabayan niya ng nakakakilabot na tawa. Gusto ko mang tumakbo pero hindi ko magawa dahil nakaramdam ako ng sakit. Kaya naisipan ko na lang na gumapang. Nasaan? Ang usal niya at dahan-dahan akong gumapang palayo sa kanya. Naang! Pero paisa-isa din ang hakbang niya palapit sa akin. Pangako mo! Pagpapatuloy na sinabi nito pero tumaas ang boses niya kesa kanina. Hindi ko na kaya pang gumapang pa. Lumingon ako sa kanya. Nakita kong hahawakan niya na ako pero... Jan! Gumising ka! Pamilyar na boses na ang tumatawag sa akin. Nagising ako. Panaginip na naman pala. Malalim at sunod-sunod ang panghinga ko. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Pero ang katanungan sa isip ko ay hindi pa rin masasagot. Bakit ba kasi napapanaginipan ko iyon? Hindi ko lang alam kung bakit pero agad akong bumalikwas sa pagkakahiga at tinungo ang kwarto na merong bagong ka-boardmate. Malakas kasi ang pakiramdam ko na siya ang babaeng nasa panaginip ko kahit hindi ko makita ang mukha ng babae. Oh, saan ka pupunta bata? Gulat na tanong ni Manang. Hindi ko siya pinansin at lumabas na ako ng kwarto ko. Agad na tinungo ang kwarto.
Pinihit ko ang doorknob para pumasok. Hindi nakalak. Pagpasok ko sa kwarto ay ginala ko ang paningin ko para tignan ang loob nito. Diyos ko po, anong ginagawa mo? Walang tao dyan. Umalis na kaya, lumabas ka na dyan. Sigaw ni Manang Rosa sa akin mula sa labas ng pinto nitong kwarto. Bigla kasi itong naglock pero hindi ko nagawang lingunin dahil nagulat ako sa mga larawan at poster na nakadikit sa pader nitong kwarto. Puro larawan ko. Nasaan na ang pangako mo? Isang boses na naman, tulad ng nasa panaginip ko. Umarap ako sa kanya at tulad ng nasa panaginip ko ay nakayuko pa rin siya. Dahilan para matakpan ang mukha niya ng sarili niyang buhok. Sino ka ba talaga, ha? Mautal-utal kong tanong sa kanya. Medyo kinakabahan na ako. Sunod-sunod din ang pagkabog ng dibdib ko habang nasa harapan ng babaeng ito. Jad, ano ba? Lumabas ka na dyan. Buksan mo ang pinto. Sigaw ulit ni Manang Rosa mula sa labas ng kwarto. Dahan-dahan siyang tumingala at sa wakas nakita ko rin ang mukha niya. Pero bakit? Bakit nakatahi ang bibig niya? Napansin ko din na nagiging kulay itim din ang mga mata niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at pinakitaan ako ng masamang tingin. Medyo sumakit ang ulo ko nang makita iyon. Napaatras ako at napaupo sa kama. Sa isang iglap lang, nasa likuran ko na siya habang sinasakal ako ng braso niya. Ako, ang sinisinta mo. 200 taon na ang nakakalipas. Bulong niya sa tinga ko habang sinasakal niya ako gamit ang braso niya. Hindi ko na nagawang sumagot kahit na pumiglas dahil unti-unting lumalabo ang paningin ko. Paglapit niya pa lang, bigla na lang akong nawala ng ulirat at nakatulog. Okay, kung meron po kayong opinion, please comment down below. Yun po ang ating naikwento ngayon. Maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli!